una sa lahat. Ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. Ready po lahat. So kasama po yung salin. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. Ang issue po ngayon ay tuliksain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So wag po natin ibahin at wag tayo medyo mamulitika. Patungkol. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Salin reveal, Pangulong Bongbong Marcos handa rin daw ilabas ang kanyang salin kung kinakailangan ayon sa Malacanang. Pumutok si Goma, banat sa media ni Congressman Richard Gomez, kinundina ng kapwa niya kongresista. At flood control whistleblower, modus sa bilyong-bilyong pisong ghost projects, posible raw ikanta ng isang taong lumapit kay Remulla. Kumasa si Pangulong Bongbong Marcos sa hamong magpa-lifestyle check din siya. Ayon pa sa Malacanang, handa ang Pangulo na isapubliko ang kanyang salin kung kinakailangan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano pang sinabi ng palasyo tungkol dito? Yes, Gigi, siniguro nga ng palasyo na nakahanda si Pangulong Bongbong Marcos at maging ang iba pang mga opisyal ng ehekutibo na humarap o sumailalim sa lifestyle check. Ito yung ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos kasunod nga ng pagkakasangkot ng ilang opisyal ng pamahalaan dyan sa sinasabing posibleng anomalya sa flood control projects. Ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, bagamat handa nga na sumailalim sa lifestyle check, sana wag na daw haluan ng anumang issue ng politika itong isinasagawang pagsusuri dito sa posibleng korupsyon sa pamahalaan. Tugon yan ni Jose Castro doon sa naging pahayag ni Senator Riza Ontiveros na sana magkaroon ng full disclosure doon sa statements of assets, liabilities, and net worth ni Pangulong Bongbong Marcos o yung SALN na tinatawag. Pero kalauna naman sa press briefing niya sa Malacanang, nilinaw naman ni Jose Castro na willing naman o nakahanda naman si Pangulong Marcos na ilabas yung kanyang SALN kung kinakailangan. Pagtatanong naman kay Jose Castro kung ano yung inaasahang proseso dahil nabanggit niya yung ombudsman na pwedeng isa sa mga mag-initiate nitong lifestyle check. Ang sabi dyan ni Jose Castro, independent institution ng ombudsman kaya ayaw na nilang sabihin kung ano yung proseso gagawin nito. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuliksain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So wag po natin ibahin at wag tayo medyo mamulitika patungkol dito. At Maricel, nabanggit ba na Malacanang ang gagawing lifestyle check ng BIR sa mga kontratista? Gigi, walang binabanggit ang Malacanang tungkol sa planong gawin ng Bureau of Internal Revenue patungkol nga dito sa gagawing lifestyle check sa mga contractor. Pero nakausap sa programang Ted Filon at DJ Chacha ng True FM, mismong si BIR Commissioner Romeo Lumagi. At dito, sinabi niya na sinisimulan na yung lifestyle check dito sa mga contractor base sa ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos. Uunahin daw yung 15 contractor ng DPWH base doon sa nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakamaraming proyekto na nakuha sa pamahalaan. Kakayanin naman daw ito so far pero sakaling kukulangin yung personnel o yung mga tauhan ng BIR na hihimay-himay sa mga assets nitong contractor na to, pwede naman daw bumuo ang BIR ng isang special team na tututok dito. Pero ang target nila ay pagbanggain yung assets, properties o yaman nitong mga contractor na to versus doon sa mga kinikita nila para malaman kung meron nga ba talagang lumalabas na kickback mula sa mga flood control projects. Pero bukod dyan, nakipag-ugnayan na rin daw ang BIR sa LTO tungkol naman doon sa mga tinatawag na luxury cars, yung 4 na po na nadiskubre na pagmamayari ng mga diskaya. Ito kasing mga diskaya, yung sinasabi na kabilang sa 15 contractor ng DPWH na marami rin na proyektong nakuha dyan sa DPWH. So kabilang yan doon sa mga tututukan nila pero nagbabala rin ang BIR na sakaling merong bumili
ng mga luxury cars ng mga Diskaya at mapatunayan na posibleng kasabwat ito para mapagtakpan kung ano man yung mga kailangang malamang impormasyon tungkol dito, pwede rin silang maharap o magkaroon ng mga liabilities. Pakinggan natin ang sinabi ni Commissioner Lumago. Sumulat na po tayo sa LTO para malaman kung ano-ano ba yung mga sasakyan na nakarehistro under sa kanilang mga pangalan at para makita natin yung in totality kung ilan po ito. So yan ang gagawin natin at yan ang sisimulan natin pagka idadagdag po natin yan at ito-total natin. Bukod pa dun sa mga lupa na meron sila. So ongoing na po, malapit na po tayo matapos sa kanilang pag-audit. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Matagal nang mandato sa mga opisyal ng gobyerno na ideklara ang kanilang SALN. Nasa batas po yan. 5 sa mga nagdaang Pangulo ang nagsapubliko ng kanilang mga SALN. Kabilang dyan sina dating Pangulong Cory Aquino, Gloria Macapagal Arroyo at Noynoy Aquino. Sina dating Pangulong Fidel V. Ramos at Joseph Estrada, hindi lang SALN ang inilabas, kundi pati ang kanilang mga income tax returns. Habang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinapubliko rin ang kanyang SALN noong 2016 at 2017. Pero sa mga sumunod na taon ng Administrasyong Duterte, nilimitahan ng Ombudsman ang akses sa publiko o ng publiko sa mga SALN ng Pangulo, Vice Presidente at iba pang opisyal ng gobyerno. Binanatan ni late Representative Richard Gomez ang media nang hingin ang kanyang panig kaugnay sa nasira umanong flood control project sa kanilang lugar. Git ni Gomez tila may nagkukumpas daw sa media para puntirehin siya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano pang sinabi ni Congressman Gomez? Jiggy, binanatan nga ni late Representative Richard Gomez itong ilang miyembro ng media na humingi sa kanya ng pahayag o panayam dito nga matapos nga nitong nasirang flood control project sa kanyang distrito. Sa post nga makikita yung ilan sa mga reporters mula sa iba't ibang network na humihingi ng panayam or interview request dito kay Gomez. May nireply naman siya na ilan pero sinenda niya lang ito ng isang link ng video na dapat daw panoorin nitong mga media na ito. At makikita rin dito sa post na ito na hindi tinakpan yung mga pangalan at ilang contact details nga nitong mga media men na naghihingi nga ng panayam kay Gomez. Nag-ugat ito doon nga sa ilan na sa kanyang mga pahayag nitong si Matabog Mayor Bernie Tacoy na sangkot nga to nadadawit itong si Gomez doon nga sa issue ng flood control projects doon sa kanilang lugar. Sinabi pa dito sa post na tila may nagkukumpas dito sa mga media man o sa mga ilang miyembro ng media para nga tirahin si Gomez at may nagpopondo rin umano para sa isang tinatawag na media spin. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Gomez at sinusubukan pa rin natin siyang kuhanan nga ng panayam ukol nga dito sa nangyaring posting na ito. Jiggy. At Rainiel, may reaksyon na ba mga grupo ng mamamahayag tungkol dito? Jiggy, pinalagan naman ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP itong naging action nga na ito ni Gomez. Sinabi nila na pabor pa nga ito dito sa mambabatas na kinukuhanan siya ng panayam at bahagi rin ng Data Privacy Act ng mga mambabatas yung nakanti rito ni Gomez dahil nga doon sa pagsasapubliko ng kanilang mga pangalan at contact details. Sinabi ng NUJP na posibleng malagay sa alanganin yung estado nga nitong mga mamamahayag na ito. Jiggy. At anong tingin ng mga kapwa kongresista ni Gomez sa issue? Jiggy, dismayado nga yung ilan sa hanay na mga mambabatas at partikular na dyan si House Deputy Speaker Ronnie Puno at kanyang sinabi na bahagi nga ng kanilang tungkulin yung magbigay ng maayos na impormasyon at magpaliwanag sa taong bayan. At sinabi niya na hindi lamang sa barong natatapos o pagsusuot ng barong natatapos yung kanilang obligasyon sa publiko. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. No, hindi maganda talaga yun. No, I think, the Ethics Committee should brought into that. Being held to a higher standard does not just require magbarong Tagalog ka, no? I mean, dapat medyo maayos din yung pakikitungo mo sa lahat ng mga nakasapaligid mo.
Jiggy, kanina nga sa isang press conference doon sa House of Representatives, hinimok pa nitong si Representative Puno na magpasa nga ng ethics complaint itong hanay ng media dahil sa hindi daw makatarungan nga na aksyon na ito ni Goma. Dahil nga para sa kanya na kinakailangan na mismong si Richard Gomez na daw yung magpaliwanag ng mga hokus-pokus na ito ng gobyerno. Jiggy. Yan ang ulat ni Reynel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Susunod, posibleng whistleblower sa maanomalyang manong flood control projects nagparamdam sa DOJ. At riprap ng hindi pa tapos na flood control project gumuho. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Gumuho ang riprap ng isang hindi pa tapos sa flood control project sa Mandaue, Cebu. Nababahala tuloy ang mga residente. Nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, bakit bumigay ang proyekto? Jiggy, nandito ako ngayon sa Barangay Paknaan sa Mandaue City. Nasa likuran ko ang gumuhong riprap na isang flood control project. Nitong Martes, bumagsak ang bahagi ng sheet pile na sa itinatayong flood control project dito sa Butuanon River. Ayon sa DPWH Cebu 6 District Engineering Office, bunsod yan ng naipong tubig dahil sa sunod-sunod na malakas na pag-ulan. Hindi kinaya ng structure ang water pressure kaya tuluyan itong gumuho. Bagay na ipinangangamba ng mga residente. Kamakailan isang residente ang nasawi matapos habulin ng taxi na inanod ng rumaragas ang ilog. Natatakot po kami. Paano na lang kung bumuhos ulit ang malakas na ulan? Babahain na naman kami rito. Nananawagan po kami na sana ayusin nilang proyekto. Napakadelikado po lalo na dito na ang lakas talaga ng agos ng tubig tuwing bumabaha. Sa datos ng DPWH July 2019, sinimulan ang unang bahagi ng proyekto na higit 400 meters ang haba. May budget yan na higit 40 million pesos at nakumpleto noong 2020. Pero kapansin-pansin na nakatagilid na ang nasa 130 meters na bahagi nito dahil hindi pa nasisimulan ang level 2 o ang paglalagay ng bato at semento para sa mas matibay na pundasyon. There's a joint inspection team from the city and DPWH just to make sure if the following standards were followed, yung specification, yung methodology and design, na kung may makita kami na substandard, then we would ask them to blacklist these contractors. Jiggy, isang concerned citizen din ang nagsumiti ng urgent request sa Senate Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang mga flood control projects sa Cebu, partikular na dito sa Mandaue City. Jiggy. Yan ang ulat ni John Aroa mula sa Mandaue, Cebu. May lumapit sa DOJ na posibleng whistleblower sa maanomalyang manong flood control projects. Ayon kay DOJ Secretary Boying Remulla, bahagi ang taong ito ng isa sa top 15 contractors ng DPWH. Alam daw nito ang modus at hatian ng pera sa 5 bilyong pisong halaga ng ghost projects sa Central Luzon. Hinihintay ni Remulla kung magbibigay ng ebidensya at mga dokumento ang posibleng whistleblower. And I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower. And they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon. In projects worth 5 billion. Ghost projects. Yung modus operandi, yung hatian ng pera, lahat ng alam nila tungkol sa kontrata. Tsaka kung paano sumambulat yung mga irregularity. Flood control. Nabisto ng mga kongresista ang ilang ghost projects umano sa panukalang 2026 national budget. Ayon kay House Deputy Speaker Ronnie Puno, popondohan sana sa ilalim ng DPWH ang ilang proyekto kahit tapos na ang mga ito. May mga priority project din daw sa kanyang distrito sa Antipolo na bigla na lang nawala sa panukalang budget. Ayon kay Puno, kailangan ng reforma sa DPWH para matuldukan na ang umano'y katiwalian sa mga proyekto. So parang tumama sila sa loto bigla. Hindi ba? Kasi wala nang kailangan gawin na proyekto pero lumanding na naman yung budget sa kanila. Susunod, mga opisyal at kawani ng DPWH pinagbawalan munang mag-abroad. At dating PNP Chief Torre muling nagpasalamat sa kanyang mga taga-suporta. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Bawal munang bumiyahe sa ibang bansa mga opisyal at kawani ng DPWH habang iniimbestigahan ang mga questionableng flood control project. Sa pinirmahang memo ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, hindi muna maglalabas ang ahensya ng authority to travel abroad. Gayunman papayagan pa rin ang mga pagbiyahe kung ito'y para sa medical reasons. Patutupad yan hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Nananatiling mataas ang moral ng mga pulis sa kabila ng pagpapalit ng liderato sa PNP. Yan ang nilinaw ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, una sa lahat, kumusta ang unang command conference si Acting PNP Chief Nartates? Jiggy, sumentro sa mga bilin at paalala ang kauna-unahang command conference na pinangunahan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Acting Chief ng Philippine National Police. Dinaluhan ito ng mahigit 70 marataas na opisyal ng PNP. Pinakapinapatutukan ni General Nartates sa mga opisyal na mapalakas pa ang Police Operations Management. In everything they do to ensure that what I'm doing or itong decision ko ay is this for the good of the service? Is this the honorable thing? Ibinida rin ni Nartates na nananatili daw na mataas ang moral ng mga police personnel sa kabila ng biglaang pagpapalit ng liderato. Samantala, ayon naman sa Public Information Office ng PNP, nasa floating status ngayon si dating PNP Chief General Nicolas Torre III at nakalib siya ng 1 buwan. Muli namang pinasalamatan ni General Torre ang kanyang mga taga-suporta at git niya, hindi raw siya dapat kaawaan. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Samantala, itinanggi naman ng DILG na kaya raw nasibak si General Torre ay dahil hindi nito sinunod ang utos ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pagbili ng mga baril. Paliwanag ng ahensya, nang makatanggap si Remulla ng mungkahe na bumili ng 80,000 armas, inatasan niya si Torre na timbangin ang pangangailangan ng PNP. Pero hindi raw nilakad o inendorso ni Remulla na pondohan ito ng Kongreso. Jiggy, balikan ko lamang yung ilang pa na pag-usapan dito sa kauna-unang command conference ni General Nartates. Pinatututukan din niya sa mga opisyal ang seguridad pagdating sa kauna-unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa darating na Oktubre. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Quezon City. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.